Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay mukhang napakainit ng ating chika. Isang malalim at makatas, no? Na may konting asim na talakayan tungkol sa tinatawag na parking fee sa mundo ng ating hudikatura at investigasyon. Ito ay tungkol doon sa mga aligasyon, no, mga bintang ng dating senador na si Antonio Trillanes IV, no. Lilinawin po natin, ito po ay aligasyon ni former Senator Antonio Trillanes na mukhang dismayado at masama ang loob dahil alam niyo naman po na napakarami nitong isinampang reklamo sa Office of the Ombudsman ng panahon pa, no, ng dating administrasyon. At ang mga reklamo ay laban kay Vice President Sara Duterte, kay Christopher Lawrence Go, no? At masama ang loob niya. Pero bago yan, ay paliwanag natin ano ba itong parking fee. Ito pong parking fee ay hindi po ito yung yung binabayad natin sa parking lot kapag tayo ay mamamalengke o kaya doon sa mall na magbabayad ka ng minimum na 50 pesos. Ito pong sinasabi nilang parking fee ay ito ang bayad doon sa mga investigador, no? Para i-park mo muna yung kaso at hayaan mong amagin yan doon sa kanilang drawer, no? At para hindi umandar, no? At nang hanggang magkalimutan na, no? Tungkol doon sa kasong mga isinampa sa Office of the Ombudsman. Okay, para mas madaling intindihin, no? Umupo muna tayo ng maayos, no? Kumuha ng kape. Pero kung ayaw nyo ng kape, magbanayad whiskey muna kayo. Joke lang yung banayad whiskey, naalala ko lang kape. No? So, pag-usapan po natin, no, yung itong aligasyon ng parking fee. At ano ba itong konsepto na to na sinasabi ni former Senator Trillanes, no, sa Ombudsman. At dito, ayon po kay former Senator Trillanes, naghain siya ng mga mabibigat na kaso. Tulad ng plunder, no, yung plunder, pandarambong yan, no, sa Tagalog. Laban kina Senator Bongo at Vice President Sara Duterte. Pero ang problema, yung reklamo niya ay parang pag-ibig na walang level. Hindi gumagalaw, no, natutulog at walang usad, no. Nakakapagtaka, siyempre, no, kung ikaw yung nagrereklamo, bakit ganun? Hindi gumagalaw, natutulog ang kaso, hindi umaandar, hindi umuusad. Bakit kaya? No? Kasi nga raw may nagbabayad o nagbayad ng milyong-milyong parking fee para ang mga kasong ito ay huwag nang umabot pa sa Sandigan Bayan, sa Sandigan Bayan. No, yung Sandigan Bayan ay yan yung korte, no, na nagpapakulong sa mga tiwaling opisyal ng ating pamahalaan. Yan ang aligasyon ni Sunny Trillanes, no? Sa totoong buhay, kapag nagpark ka ng kotse mo o kaya ng motorsiklo mo, nagbabayad ka para manatili itong ligtas at hindi magalaw sa isang sulok. Tama? Di ba? Sa legal na konteksto ng aligasyong ito, dito, yung kotse ay parang ito yung reklamong isinampa mo sa Ombudsman. Okay? Ito yung plunder, Anti-Graft and Corrupt Practices Act na complaints na isinampa doon sa Ombudsman. Yung parking lot naman dito ay yung drawer o yung filing cabinet ng Ombudsman. Okay? So, gets nyo ha? Kotse, parking lot, no, drawer, cabinet ng Ombudsman. Okay? Ang parking fee o di umano ang lagay o suhol para itago ang kaso at kumain ng alikabok, no? Ayon sa dating senador ay yung parking fee nga, no? Hayaan mo diyan sa drawer, no? Hayaan mo kainin ng mga daga, ng mga ipis, ng mga papel na yan, okay? Yung gwardiya, yan naman yung mga opisyal na tumatanggap para magbulag-bulagan, no? At hindi kumilos ang reklamo. Okay. So pag-usapan natin ngayon, ano ba yung mga applicable laws, no, pagdating sa lagayan, yung parking fee na sinasabi dito ni Sunny Trillanes, yung pagsasara ng kaso para magkaroon ka ng demensya, hindi mo na matanong sa mga okay? Yan, kung totoo yung chika ni Trillanes, no,
Siyempre kailangan pa rin yung patunayan sa korte. Dahil may due process tayo, no? Ang mga taong sangkot dito na sinasabing lumabag sa mga batas ay kinakailangang marinig din naman ang kanilang boses at kanilang depensa. Hindi yung basta-basta din naman isasampa sa ano, pero yung kung sobrang tagal na, dapat may paliwanag yan. Okay? So, ang isa sa involved na batas dito yung direct bribery. Ito yung kapag ang isang opisyal ng gobyerno ay tumanggap ng regalo o pera kapalit ng paggawa o hindi paggawa ng kanyang opisyal na tungkulin, direct bribery yan. Dito sa kaso na to, ang hindi pagpasa ng kaso sa Sandigan Bayan ang kapalit nung aligasyon ni Trillanes na milyones. Kung kaya't nakapark yung voluminous documents na kumpleto daw ayon kay Trillanes na ganyang kakakapal, no? Yung content ng complaint pero hindi umusad. Ang nangyari, pinark. Tapos nagbayad ng parking fee, allegedly. Okay? So, dito lumalabas tuloy, hindi naging patas, no? Ang lakad ng reklamo. Nagkaroon ng undue injury, no, sa gobyerno o nagbigay ng pabor sa isang partido dahil sa evident bad faith o nagkaroon ng malisya. Okay? So, violative yan, no? Violative yan ng Section 3 Section 3 Paragraph E ng 3019 Republic Act, no? Yung sadyang hindi pagkilos o pagtangking umaksyon sa loob ng makatwirang panahon sa isang usapin para sa layuning makakuha ng material na pakinabang o para paboran ang isang tao. Ayan, no? Diyan pumapasok yung kaso ng parking fee kasi ginawa mo hindi ka umaksyon, no? Para lamang paboran ng isang tao o partido. So, malinaw na violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act kung sino man yung pinatutungkulan ni Senator Trillanes. Kasi may mandato ang ombudsman eh. Ang ombudsman ang tagapagtanggol ng bayan o tagapangalaga ng parking lot. Diba? Silang tagapangalaga ng parking lot. Okay, para mas maintindihan natin kung gaano kabigat ang alegasyong ito ni Trillanes, tingnan natin kung ano ba talaga ang trabaho ng Office of the Ombudsman sa ilalim ng ating saligang batas at ang Republic Act number 6770, yung The Ombudsman Act of 1989. Okay. So, kung titingnan po natin ang ating saligang batas, itong 1987 na Constitution, no, sa Article 11, Section 12. Ang sabi po doon, the Ombudsman and his deputies, no, as protectors of the people shall act promptly on complaints filed in any form or manner against public officials or employees of the government. So, diyan kitang-kita natin na talagang dapat umaksyon agad-agad. Parang parang forthwith to, no? Kapag may reklamo laban sa mga public officials or employees of the government. Okay? So, pansinin po natin yung salitang act promptly. Parang forthwith, no? Hindi sinabing act pagkatapos ng 3 eleksyon. O kaya act kapag nagka-budget na, no? Act pag nagka-budget na para sa parking fee. Walang sinasabing ano sa konstitusyon. Ang ombudsman ay dapat na protector of the people, hindi protector of the park cases. Yung ibinalandra doon sa drawer, ibinalandra doon sa tokador or sa filing cabinet. O itinambak na doon sa warehouse. Nakita nyo ba yung mga bundle-bundle na folder na ganyan kapag baka binalibag na doon sa warehouse? Kinain na ng daga. Okay? Sa ilalim po ng Republic Act 6770, binigyan po ang ombudsman ng napakalawak na kapangyarihan para mag-imbestiga. Kasi sila yung taga-salat yan eh. Pag may nag-high na reklamo, dapat agad-agad uma-action yan. Kasi dapat maproteksyonan mo ang interes ng taong bayan eh. Kung may nagnanakaw na o kaya may tumatanggap na nalagay para hindi aksyonan ng isang kaso na tungkol sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi pwede yun, di ba? Na hindi mo a-actionan yan. Okay? So dapat ay kumikilos agad-agad ang ating Office of the Ombudsman. Ang pinatutungkulan dito ni Trillanes yung nakaraang administrasyon yata, no? At ngayon,
kapag may sapat na ebidensya, no, dapat itong ombudsman ay ipinapasa na kagad yung bola sa Sandigan Bayan para litisyon ng opisyal. Kasi ang ombudsman naman hindi korte yan eh. No? Ang korte yung Sandigan Bayan. So pag kagaling sa ombudsman, pag na-determine may probable cause, no, at sapat ang ebidensya para litisyon yan, ipinapasa yan sa Sandigan Bayan. Isang korte na siyang dapat maglilitis ng mga kaso laban sa mga tiwaling opisyal. Ngayon, ang problema kapag may parking fee, ang preliminary investigation ay magiging eternal investigation. Ang kaso ay nagkakaroon ng sariling buhay, no? Tumatanda, no? Nagkakarayuma, may gout na yan, at kalaunan ay namamatay na lang sa loob ng opisina ng mga investigador. At hindi kumikilos talaga. No, siguro parang kung i-imagine niyo parang nakapunta na ba kayo sa korte, hindi siya makikita niyo, di ba, may mga aparador doon, tambak ang mga folder, at yung iba doon parang kinakain na ng daga yung files, di ba? Okay, ngayon, bakit nga ba diskarte ng mga akusado na ipatagal o patagalin o ipapark ang kaso nila sa ombudsman? Ano sa tingin ninyo ang dahilan dyan? Yan ba ay estratehiya nila, no, para lang makalimutan ng taong bayan yung mga kasong isinampalaban sa kanila ni Trillanes? Sige, pwedeng pansamantala, pero mas may malalim at mas matalinong legal na dahilan kung bakit pabor sa kanila ang matagal na paradaan. Yung matagal na pag-park ng mga complaints, no, yung mga bulto-bultong ebidensya, itatambak kasama ang reklamo doon sa aparador or filing cabinet. Dito na po papasok yung tinatawag nating jurisprudence, yung mga desisyon ng Korte Suprema na nagiging bahagi ng batas ng ating bansa. Okay. Sa ilalim po kasi ng ating konstitusyon, no? May karapatan po ang lahat, no, sa mabilisang paglilitis, no? Yan po ay nakasaad sa Article 3, no, ng ating 1987 Constitution. To be exact, nasa Section 16 yan, no, ng ating saligang batas. No, kung saan sinasabi dito that all persons shall have the right to a speedy disposition of their cases before all judicial, quasi-judicial, or administrative bodies. Ang linaw-linaw niyan, no? Dapat may speedy disposition of their cases, no, before all judicial and quasi-judicial or administrative bodies. Ibig sabihin, no, kahit ikaw ay akusado ng bilyong-bilyong korupsyon, kahit bilyong-bilyong korupsyon yan, may karapatan ka pa rin na huwag paghintayin ng forever. Okay? Walang forever, no? At dito magiging mapanganib ang parking fee. Okay, ayan. So very dangerous ang parking fee. Okay. Silipin natin briefly itong landmark case ni Kagang versus Sandigan Bayan. Ito po ay isang kaso ng Korte Suprema na dinesisyon na nila noong 2018. Kung may isang kaso na dapat mong tandaan sa usaping ito, ito yung kaso ni Kagang. Ano po ang sinabi ng Korte Suprema dito? Sa desisyong ito ng Korte Suprema, naglatag sila ng mga malinaw na panuntunan kung kailan masasabing nagkaroon ng inordinate delay o labis at hindi makatwirang pagkakaantala, no, ng investigasyon. Yung labis at hindi makatwirang pagkakaantala, no, ng investigasyon doon sa Office of the Ombudsman. Okay? Ganito po ang sabi ng Korte Suprema. Merong itinakdang panahon ng batas o ang mga regulasyon kung gaano lang dapat katagal ang investigasyon. Halimbawa, ilang buwan lang para sa preliminary investigation. Ayan. Pag preliminary investigation, ilang buwan lang talaga yan. Hindi yan tumatagal ng bihira yung umaabot ng dyan, 6 to 12 months. No? Pag masipag yung physical, mabilis-bilis yan. Okay? So, dito, kapag lumampas ang ombudsman sa panahong ito, ang pasanin, no? Ang pasanin, yung tinatawag natin burden of proof, ay mapupunta.
sa ombudsman para patunayan na may magandang dahilan kung bakit natagalan ang kaso. Halimbawa, mahirap harapin o mahirap hanapin ang mga dokumento. Napakaraming testigo o nasunog ang opisina. Kaya minsan, di ba, pag may naririnig tayong ng mga sensational cases at bilyong-bilyong korupsyon ang involved, parang may nasusunog na building o isang departamento ng isang government agency, di ba? Noong mga nakaraang taon, madami tayong nabalitaan sa news, di ba? At nasusunog daw yung isang ahensya, Department of Public Works, yung kanilang isang departamento na nagtatago ng mga records ng katiwalian. Pero minsan hindi mo maialis na talagang magkaroon ng doubt sa sarili mo. Dahil bakit ganun katagal, no? Ang isang kasong katulad ng mga isinampa ni Sonny Trillanes. Bakit hindi umuusad, no? Malalaking pera ng bayan ang involved doon. So, dito mo mapapansin na talagang mahusay dumiskarte rin yung mga taong na irereklamo, no? At kung totoo nga na may kaugnayan o may kakutsaba ang mga nireklamo doon sa Office of the Ombudsman, na dapat seryosohin ang investigasyon ngayon yan, yung kasalukuyang namumuno. Kasi yung parking fee na yan ay hindi lang para makaiwas sa kahihiyan. Ngayon, yung mga inireklamo ni Trillanes, ito ay actually isang permanenteng get out of jail free card, no, para sa hinaharap. Kaya kung totoo man ang banat ni Trillanes, no, ang galing na nakaisip ng sistemang ito. Mala-genius na demonyo, di ba? Ipapark mo doon, matatagalan hanggang nagkalimutan na. O kaya ipapark mo doon, tapos magre-reklamo yung inireklamo. Dahil sasabihin sa'yo, may right kami to speedy trial. Bakit ganyan? 10 taon na yan, 5 taon na, 8 taon, 10 taon, ba't hindi inaksyonan? Dismiss nyo na yan, di ba? Okay, yung sitwasyon na ito ni Bongo at ni BP Sara, no, ay medyo may kulay politika din to, di ba? O at kasi baka mamaya nag-iintay lang to ng eleksyon. Kapag nanalo ang kanilang mga kaalyado o si BP Sara mo mismo ang manalo, ay wala na. Iba na ang takbo dyan, no? Definitely mawawala lahat yung folder niyan dyan sa Office of the Ombudsman, di ba? At i-recall natin, kung matatandaan nyo, naghain si Trillanes ng reklamong plunder laban kay Senator Bongo, di ba? At maging sa pamilya sa pamilya mismo ni Christopher Lawrence Go, ni Bongo, no? Yung kung maaalala natin yung Alfrego yan? Alfrego Builders, no? Tsaka yung CLTG Builders. Ayan yung mga pinagbibintangan ni Trillanes, di ba? Bilyong-bilyong halaga ng mga proyekto ng gobyerno sa Davao Region ang allegedly napunta lamang sa mga kumpanyang pag-aari, no, di umano ng tatay at kapatid ng senador na si Bongo noong panahon ng administrasyong Duterte. Yan po yung mga bintang nila, no, ni Sonny Trillanes. Okay. Kung sakasakaling may katotohanan yan, so magiging liable for the crime of plunder sina BP Sara, sina Bongo, kasi ano yan yung plunder, pandarambong na more than 50 million ang yung kinupit sa kaban ng bayan, okay? So, ibig sabihin dyan, nagkamal ka ng ill-gotten wealth na nagkakahalaga nga ng hindi bababa sa 50 million pesos. So, pag pumasok dyan sa threshold amount na yan, plunder yan, no? Isang krimen na walang piyansa at may parusang habang buhay na pagkabilanggo. Reclusion perpetua yan ayon sa batas na plunder, okay? Ngayon, kung ang kasong ito ay nakaparada lang, hindi kinilusan, no? At natutulog sa parking fee, no? Ang epekto nito ay hindi gumagalaw ang mga supwena para sa mga dokumento ng DPWH. Hindi nabe-verify ang mga bank accounts. At unti-unti nawawala o naglalaho ang mga ebidensya at ala-ala ng mga testigo. Paano na lang po yung mga testigo nawala na din sa mundo? Kaya alam niyo naman, pag may mga nababalitaan tayo at napapanood tayo sa mga sine, di ba, yung mga investigative movie, di ba, papatayin yung testigo, di ba, kunwari, yung ito ganyan, nalaglag sa bangin, no, nagpatiwalakal doon sa Canyon Road, di ba, may nabalitaan na tayong ganyan, di ba, may nag-suicide, no, sa Baguio City.
So, yan ang nangyayari, no? Kapag pinatagal mo ng mahabang panahon ang mga kaso at hindi inaksyonan agad. So yun ang ikinasasama ng loob ni Sunny Trillanes na bakit hanggang ngayon walang aksyon ang kanyang mga reklamo sa Office of the Ombudsman. Ngayon siguro mas maganda diyan, kausapin niya dapat yung kasalukuyang nakaupo na si Boying Remulla at pansinin sana yung kanyang mga reklamo na noong pang panahon ng nakaraang administrasyon, yung kanyang mga reklamo na ipinasa sa Ombudsman laban kay Bongo at kay Sara Duterte. Pero ganun pa man, hindi naman ibig sabihin na kapag nagsampa si Trillanes ang reklamo doon ay may katotohanan. So siyempre dapat bigyan din naman ng opportunity si VP Sara, si Senator Bongo na depensahan ang kanilang mga sarili upang maliwanagan ng gusto, no? Lalong-lalo na ang tambayan kung may katotohanan ba yan. Kung wala, dismiss, no? At least dumaan doon sa regular na proseso na nagtanungan, binigyan ng pagkakataon, depensa ng sarili nila, at kung wala naman sapat na ebidensya, i-dismiss. Pero kung mayroong sapat na ebidensya, ay dapat talaga isang pasa sa sandigan bayan upang litisin, at kung mapapatunayan malakas sa mga ebidensya, tanggalin sa tungkulin at parusahan na aayon sa ating batas. Okay, so hanggang dito na lang po itong muli ang lingkod, si Atty. Rene Bueno.